Ang 6 na buwang gulang na sanggol na si Rafael, ang nag-iisang anak ng bilyonaryong negosyanteng si Don Henry na ang kayamanan ay umaabot sa mahigit 10 bilyong piso, ay patuloy na bumabagsak ang timbang ng walang kontrol sa kabila ng pagkuha ng pinakamahusay na medikal na pangangalaga sa Metro Manila. Ang kanyang mga magulang na nawawalan na ng pag-asa ay dinala na ang bata sa mahigit 10,000 iba't ibang espesyalista, gastroenterologist, endocrinologist, nutritionist, immunologist. Ngunit wala ni isa sa kanila ang makapaliwanag kung bakit ang sanggol na normal namang kumakain at hindi nagpapakita ng sintomas ng sakit ay patuloy na nanghihina araw-araw hanggang sa lumitaw na ang kanyang mga ribcage at ang dating matambok niyang mukha ay naging payat at maputla. Ngunit nang sidra, Socorro de la Cruz, isang 51 taong gulang na pediatrician na nagtatrabaho sa isang pampublikong ospital sa Maynila, ay tinanggap ng halos nagkataon lamang matapos siyang irekomenda ng yaya ng sanggol. Nakita niya ang isang bagay na nakaligtaan ng lahat ng mamahaling doktor mula sa mga pribadong klinika. Isang bagay na walang kinalaman sa makabagong medisina o komplikadong pagsusuri, kundi sa simpleng obserbasyon ng tao at ang kagustuhang tumingin lampas sa kung ano ang halata, ang natuklasan ni Dra. Socorro sa mansyong iyon ay labis na nagpangilabot sa kanya, kaya halos hindi niya mapaniwalaan ang kanyang mga mata. At ang ginawa niya pagkatapos ay hindi lamang nagligtas sa buhay ni Rafael, kundi nagbunyag din ng isang masakit na katotohanan tungkol sa mayamang pamilyang iyon na yayanig sa kanilang pundasyon. Pinatunayan nito na ang pera ay hindi nakakabili ng tunay na pagmamahal o makakaprotekta sa mga walang sala mula sa kasamaang minsan ay nananahan sa loob mismo ng sariling tahanan, at nagpahayag na kung minsan ang mga anghel na tagapangalaga ay dumarating sa anyo ng isang simpleng doktor na may lakas ng loob na makakita sa hindi gustong makita ng iba. Ikuwento nyo sa comment section kung saang lungsod kayo nakikinig at simulan na natin ang kwento. Si Dra. Socorro de la Cruz ay nasa gitna ng kanyang shift sa ospital ng Maynila nang makatanggap siya ng tawag na babago sa lahat, Martes ng hapon noon. Ang klinika para sa mga bata ay puno gaya ng dati. Mga inang may bitbit na umiiyak na sanggol, mga batang may lagnat. Ang karaniwang gulo ng isang pampublikong ospital kung saan limitado ang resources, ngunit ang dedikasyon ng mga doktor ay wagas. Si Socorro ay 52 taong gulang at inilaan ang halos 30 taon ng kanyang buhay sa pagtatrabaho sa pampublikong ospital, naglilingkod sa mga pamilyang hirap sa buhay na hindi kayang magbayad sa mga pribadong klinika. Siya ay isang babaeng may katamtamang katangkaran. Ang kanyang itim na buhok ay nagsisimula ng magkaroon ng pilak na hindi niya pinag-abalahang kulayan. Isang palakaibigang mukha na marka ng maraming taon ng mahabang night duty at tapat na pag-aalaga sa kanyang mga pasyente. Nakasuot siya ng salamin na may makapal na itim na frame at laging nakasuot ng kanyang malinis na puting gown sa kabila ng paminsan-minsang mantsa ng gamot o likido na kaakibat ng kanyang trabaho. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang gown. Karaniwang hindi sumasagot si Socorro ng tawag habang may konsultasyon, ngunit may nagtulak sa kanya na tingnan ang screen, isang hindi kilalang numero. Dra. Socorro de la Cruz. Ang boses sa kabilang linya ay isang batang babae, mukhang kinakabahan. Pasensya na po sa istorbo, doktora. Ako po si Yoli. Nagtatrabaho po ako bilang yaya para sa isang pamilya rito sa Manila. Ibinigay po ng amo ko ang numero nyo. Ginamot nyo po ang anak ko, 2 taon na ang nakakaraan nung nagka-pneumonia siya. Malamlam na naalala ni Socorro. Marami siyang ginagamot na bata kaya naghahalo-halo ang mga mukha sa kanyang alaala, ngunit pamilyar ang pangalan. Oo, Yoli, anong maipaglilingkod ko? Doktora, kailangan ko po ng malaking tulong. Ang pamilyang pinagtatrabahuhan ko ay may sanggol na seryosong may sakit.
Nakapunta na sila sa maraming pribadong doktor na pinakamagaling sa Pilipinas pero wala pong makahanap kung ano ang sakit niya. Ang sanggol ay patuloy na nangangayayat. 6 na buwan na siya pero parang 3 buwan lang ang hitsura. Nakakatakot po. Kumunot ang noo ni Socorro. Yoli, kung nakatingin na sila sa mga pribadong espesyalista, bakit mo ako tinatawagan? Nagtatrabaho ako sa pampublikong ospital. Wala akong pribadong klinika. Alam ko po, Doc. Pero iba po kayo. Talagang binibigyan nyo ng pansin ang mga bata. Iniligtas nyo ang anak ko nung sinabi ng ibang doktor na trangkaso lang yon. Nagpumilit kayong magpa-x-ray at nakita ang pneumonia sa tamang oras. Talagang may malasakit po kayo. Naramdaman ni Socorro ang kaba sa kanyang tiyan. May kung ano sa boses ni Yoli, isang desperasyon at takot na umantig sa kanya. Alam ba ng mga magulang niya na tinawagan mo ako? Alam po ni Ma'am Dina, desperada na po siya. Sabi niya kung may kilala akong magaling na doktor na makakatulong, tawagan ko raw. Kayo agad ang naisip ko. Doc, sino ang pamilya? Ang pamilya ni Don Henry. Doc, kilala ni Socorro ang pangalang iyon. Halos lahat sa Pilipinas ay kilala siya. Si Henry ay may-ari ng mga chain ng 5-star hotels, real estate developer at iba pang kumpanya. Alamat ang kanyang kayamanan. At kung desperado ang pamilyang yan, Yoli, kaya nilang kumuha ng pinakamagaling na doktor sa mundo. Bakit nila gugustuhin ang tulad ko? Dahil ang mga pinakamagaling na doktor sa mundo ay hindi nakakatulong, sabi ni Yoli, ang boses ay nangangatog. Namatay na po ang sanggol, Doc. At ako, may nakikita akong kakaiba. Isang bagay na hindi normal. Pero hindi po ako doktor. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Alam ko lang na kailangan nila ng totoong tulong. Tiningnan ni Socorro ang paligid ng kanyang klinika. Ang mga pader na nagbabakbak ang pintura, ang mga lumang kagamitang medikal na gumagana pa naman, ang mahabang pila ng mga pasyente sa labas. May responsibilidad siya rito. Hindi siya basta-basta makakaalis para gamutin ang isang pamilyang milyonaryo sa kanilang mansyon. Ngunit ang boses ni Yoli ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang sanggol ay namamatay. Ibigay mo ang address, sabi ni Socorro sa wakas. Pupunta ako pagkatapos ng shift ko, pero para tingnan lang siya. Wala akong ipinapangako. Ibinigay ni Yoli ang address sa Forbes Park, isa sa pinaka-eksklusibong subdibisyon sa Makati. Siyempre, doon sila nakatira. Tinapos ni Socorro ang kanyang shift bandang 8:00 ng gabi. Pagod na pagod, pagkatapos ng 12 oras na walang tigil na konsultasyon, minaneho niya ang kanyang lumang 2005 Toyota Revo na may halos 300,000 kilometer na sa odometer, pero tumatakbo pa naman patungong Forbes Park. Naramdaman niyang pumapasok siya sa ibang mundo habang nagiging mas malinis ang mga kalsada, mas malalaki ang mga bahay, at mas mamahalin ang mga sasakyan. Ang address na ibinigay ni Yoli ay isang napakalaking mansyon na napapalibutan ng matataas na pader at bakal na gate. Pinindot ni Socorro ang intercom, pakiramdam niya ay hindi siya nababagay doon. Sino to? Tanong ng boses ng lalaki, marahil ay security guard. Ako si Dra. Socorro de la Cruz. Pinapunta ako ni Yoli para tingnan ang sanggol. May sandaling katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang gate. Minaneho ni Socorro ang kanyang lumang sasakyan sa sementadong daan na napapalibutan ng perpektong hardin hanggang sa makarating sa pangunahing pintuan. Ang tawaging bahay ito ay isang maliit na salita. Ito ay isang modernong 3 palapag na mansyon, gawa sa salamin at asero na may perpektong ilaw na nagpapakinang dito na parang hiyas sa gabi. Marahil ay mahigit 1,000 square meters ang laki nito. Binuksan ni Yoli ang pinto bago pa man makapindot ng bell si Socorro. Siya ay isang batang babae, marahil 25 taong gulang, na may malinis na uniforme ng yaya, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Dra. Socorro, salamat po sa pagdating. Salamat po talaga. Halos hilahin siya ni Yoli papasok. Ang loob ng bahay ay kasing hanga ng labas sahig na yari sa Italian marble.
mga chandelier na kristal, modernong sining sa mga pader na marahil ay mas mahal pa sa kikitain ni Socorro sa buong buhay niya. Lahat ay perpekto, tila galing sa isang architecture magazine. Ngunit hindi naroon si Socorro para humanga sa dekorasyon. Nasaan ang sanggol? Sa itaas, sa kwarto niya. Naghihintay po ang sir at ma'am. Dinala ni Yoli si Socorro sa isang kurbadong hagdanang marmol patungo sa ikalawang palapag. Dumaan sila sa isang mahabang pasilyo na may mga pinto sa magkabilang panig hanggang sa makarating sa isang kwarto sa dulo. Nakabukas ang pinto, ang kwarto ay napakalaki. Idinisenyo bilang isang marangyang nursery. Ang crib ay yari sa inukit na nara na marahil ay mas mahal pa sa isang bagong sasakyan. Ang dekorasyon ay nasa malambot na asul at puting kulay. Ang mga mamahaling laruan ay maayos na nakasalansan sa mga istante. Ang isang pader ay may mural ng mga safari animals. May leather nursing chair sa tabi ng bintana, isang changing table na may marble top at maging high-tech na baby monitor sa pader. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang kwenta nang makita ni Socorro ang sanggol. Si Rafael ay nakahiga sa kanyang crib, gising, nakatingin sa kisame gamit ang malalaki at madidilim na mata at siya ay napakapayat. Nakakita na si Socorro ng malnutrition sa kanyang karera. Nagtrabaho siya sa mga mahihirap na pamilya. Nakakita na siya ng mga batang walang sapat na pagkain. Ngunit iba ito. Ang sanggol na ito ay malinaw na may access sa lahat ng pagkain sa mundo. Ngunit ang kanyang mga ribcage ay bakas sa kanyang maputlang balat. Ang kanyang mga braso at binti ay parang mga tuyong sanga. Ang kanyang maliit na mukha na dapat ay matambok at kulay rosas sa edad na 6 na buwan ay hapo at tila kulay abo. Sa tabi ng crib ay nakatayo ang dalawang magulang. Si Henry ay isang lalaking nasa 45 taong gulang. Matangkad, may atletikong katawan na pinapanatili ng isang personal trainer. Ang buhok ay perpektong nakabrush pabalik, nakasuot ng suit na marahil ay katumbas ng 3 buwang sweldo ni Socorro. Mayroon siyang aura ng isang taong sanay mag-utos at sinusunod ng walang tanong. Ang kanyang asawang si Dina ay mas bata, marahil 35, maganda sa paraang nangangailangan ng pera at palagi ang pagpapanatili. Ang kanyang buhok ay halatang ginawa sa pinakamahal na salon. Perpekto ang kanyang makeup kahit mag-aala 9 na ng gabi, nakasuot ng designer casual na damit na nagkakahalaga ng libu-libong piso, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang bagay na hindi kayang itago ng pera. Ang matinding takot at desperasyon ng isang ina. Kayo ba ang doktor mula sa pampublikong ospital? Tanong ni Henry sa tonong halos mapang maliit. Nagpumilit si Yoli na pumunta kayo, pero hindi ko maintindihan kung ano ang magagawa nyo na hindi nagawa ng mga pinakamagaling na espesyalista sa Pilipinas. Bago pa man makasagot si Socorro, sumingit si Dina. Nilapitan ni Dina si Socorro. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Socorro, salamat sa pagdating. Alam kong mukhang kakaiba na tinawagan ka namin kahit marami na kaming nakitang doktor, pero desperada na ako. Ang anak ko ay naglalaho sa harap ng aking mga mata at walang makapagsabi sa akin kung bakit. Agad na nakaramdam ng empatiya si Socorro. Hindi mahalaga na ang babaeng ito ay nakatira sa isang mansyon at nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa buwanang suweldo niya. Isa siyang inang takot na makitang mamatay ng dahan-dahan ang kanyang anak. Nakita na ni Socorro ang ekspresyong iyon ng libu-libong beses sa mga mukha ng mahihirap na ina sa kanyang ospital. Ang takot na iyon ay universal. Hayaan niyo akong tingnan siya, sabi ni Socorro habang lumalapit sa crib. Maaari ko ba siyang kargahin? Siyempre, maingat na binuhat ni Socorro si Rafael. Napakagaan ng sanggol. Dapat ay tumitimbang siya ng 7 o 8 kilogram sa edad na 6 na buwan. Ngunit tinataya ni Socorro na ang timbang niya ay nasa 5 kilogram lamang timbang ng isang 2 buwang sanggol. Ang kanyang katawan ay tila napakarupok na parang mababali sa isang maling galaw. Ngunit hindi umiyak si Rafael,
hindi dumaing, nakatingin lang siya kay Socorro gamit ang malalaki at madidilim na matang iyon. At sa tinging iyon, may nakitang bagay si Socorro na lubos na bumagabag sa kanya. Hindi iyon tingin ng isang may sakit na sanggol, iyon ay tingin ng isang sanggol na sumuko na. Tila alam na niyang may seryosong mali. Sinimulan ni Socorro ang pagsusuri. Tiningnan niya ang reflexes ni Rafael normal. Pinakinggan ang puso at baga normal. Kinapa ang tiyan, walang abnormal na bukol, walang senyales ng pagbabara. Tiningnan ang kanyang maputlang balat, ngunit walang pantal. Tiningnan ang loob ng bibig, normal ang dila, walang senyales ng dehydration. Maaari niyo ba sa aking sabihin ang buong medical history niya? Tanong ni Socorro habang sinusuri ang sanggol mula sa simula. Umupo si Dina sa nursing chair. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Ipinanganak si Rafael na napakalinaw. Normal na panganganak, walang komplikasyon. 3.2 kilogram siya nung pinanganak. Ang unang 2 buwan ay normal. Kumakain ng maayos, tumataas ang timbang, gaya ng dapat, mahimbing ang tulog. Pero bandang 3 buwan, nagsimula siyang bumagsak ang timbang. Biglaan ba o dahan-dahan? Dahan-dahan. Noong una, akala ko baka normal lang. Ang iba't ibang sanggol ay may iba't ibang metabolismo, pero patuloy siyang pumapayat. Sa edad na 4 na buwan, nag-alala na ang pediatrician niya. Ipinadala kami sa gastroenterologist. Sumingit si Henry, naiinip ang tono. Nakapunta na kami sa 15 iba't ibang espesyalista, ang pinakamagaling sa Pilipinas. Ang ilan ay pinapunta pa galing Singapore, gastroenterologists, endocrinologists, geneticists, nutritionists. Nakagawa na sila ng lahat ng uri ng pagsusuri. Full blood tests, intestinal biopsy, metabolic studies, genetic tests, lahat ay normal. Lahat. Ano ang kinakain niya? Tanong ni Socorro. Pangunahin ay milk formula, sagot ni Dina. Ang pinakamahal na mabibili ng pera. Imported mula sa Europe, inirekomenda ng kanyang doktor. Nagsimula na rin kami sa lugaw o baby food. 1 buwan na ang nakalipas dahil 6 na buwan na siya. Kumakain siya ng maayos, Dok. Hindi tumatanggi sa pagkain. Kumakain siya sa tamang dami para sa kanyang edad, pero ang timbang niya ay hindi nananatili. Parang naglalaho ang kanyang pagkain. Kumunot ang noo ni Socorro. Ang isang sanggol na kumakain ng normal pero nawawalan ng timbang ay dapat may dahilan. Metabolic disease, malabsorption problem o kung ano paman. Pero kung inalis na nila ang lahat ng posibilidad na iyon, nagdi-diarrhea ba siya? Nagsusuka? Hindi. Ang kanyang pagdumi ay napaka-normal. Hindi nagsusuka. Lagnat, senyales ng impeksyon? Wala. Normal lagi ang temperatura niya. Labis na pagpapawis, pagiging irritable, problema sa pagtulog, mahimbing ang tulog niya. Marahil ay sobrang himbing pa nga. Hindi irritable, hindi masyadong umiiyak. Kakaiba iyon. Ang isang gutom na sanggol ay dapat irritable, umiiyak nang walang tigil. Pero si Rafael ay tila masyadong tahimik. Sino ang nagpapakain sa kanya? Biglang tanong ni Socorro. Ang tanong na iyon ay tila ikinagulat ng mga magulang. Napakurap si Dina. Ang ibig niyo pong sabihin ay sino ang nagbibigay ng gatas? Sino ang nagpapakain sa kanya? Ako, kung nasa bahay ako, sabi ni Dina. Pero nagtatrabaho ako part-time sa family art gallery namin, kaya minsan wala ako rito tuwing oras ng pagkain. Si Yoli ang nagpapakain sa kanya kapag wala ako, at minsan si Nena, ang isa pa naming kasambahay. At sa gabi, si Yoli ay nagstay ng ilang gabi. May kwarto kami para sa kanya kung night shift siya. Nagigising pa rin si Rafael minsan o 2 beses sa gabi para uminom. At kayo? Tanong ni Socorro habang nakatingin kay Henry. Pinapakain niyo ba ang inyong anak? Tumigas ang katawan ni Henry. Nagtratrabaho ako. Mayroon akong 3 kumpanya na pinapatakbo. Wala akong oras para... Tumigil siya na tila napagtanto kung gaano iyon kapait pakinggan. Tumutulong ako kung kaya ko. Kung weekend, minsan. Tumango si Socorro, hindi nagpapakita ng paghatol sa labas, bagaman sa loob ay kinukuha niya ang dinamika ng pamilya.
Maaari ko bang makita kung saan niyo inihahanda ang kanyang gatas at itinatago ang pagkain? Para saan? Masungit na tanong ni Henry. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat. Minsan ay may problema sa paghahanda ng formula. Bagaman duda ako kung marami na ang nakatingin sa kanya. Tumayo si Dina. Sige po, ipapakita ko sa inyo. Bumaba sila sa kusina. Isa pang obra ng disenyo, may mga mamahaling gamit, marmol sa lahat ng dako, isang napakalaking kitchen island. Ipinakita ni Dina kay Socorro kung saan itinatago ang formula ni Rafael, ang mga imported na lata mula sa mamahaling brand, lahat ay maayos ang pagkakalagay. Ipinakita niya ang gawang bahay na lugaw na may organic ingredients at ang ilan ay binili mula sa premium baby brands. Sino ang naghahanda ng pagkain? Tanong ni Socorro. Pangunahin ay si Yoli, minsan si Nena, minsan ako kung may oras. Maingat na sinuri ni Socorro ang lahat. Ang formula ay maganda, high quality. Ang mga lugaw ay mukhang masustansya at angkop sa edad. Walang halatang mali rito. Maari ba akong manatili para obserbahan ang oras ng pagkain? Tanong ni Socorro. Kailan ang susunod na schedule? Tiningnan ni Dina ang kanyang relo, isang Cartier na may brilyante. Mga 1 oras pa. 10:00 ng gabi, iinom siya ng huling gatas bago matulog. Gusto ko itong makita kung hindi kayo magagalit. Halatang naiinis si Henry. Sa lahat ng ito, ang oras na nagugol, ang mahigpit na pagmamasid, ngunit agad na tumango si Dina. Siyempre, Doc, kahit ano po, naghintay sila. Naupo si Socorro sa sala, isang malawak na silid na may puting sofa na marahil ay mas mahal pa sa lahat ng gamit sa apartment ni Socorro. Nawala si Henry sa kanyang study room para gumawa ng mga business calls. Nanatili si Dina kasama si Socorro, kinakabahang nagkukuwento tungkol sa lahat ng doktor na nakita nila, lahat ng teoryang iminungkahi, lahat ng pag-asang gumuho. Inakala ng isang doktor na baka cystic fibrosis, sabi ni Dina. Pero negatibo ang test. Sabi ng isa ay celiac disease, pero negatibo rin. Iminungkahi ng isa ang brain tumor na baka nakakaapekto sa metabolismo niya, pero perpekto ang MRI niya. Parang ang anak ko ay kinakain ng isang bagay na hindi nakikita. Nakikinig si Socorro nang may malasakit, ngunit ang bahagi ng kanyang isip ay nasa ibang lugar. Pinoproseso ang impormasyon, naghahanap ng pattern na nakaligtaan ng lahat. Eksaktong 10:00, bumaba si Yoli karga si Rafael. Gising ang sanggol, tumitingin sa paligid gamit ang malalaki at madidilim na matang labis na nakakabagabag. Saan mo siya karaniwang pinapakain? Tanong ni Socorro. Sa kwarto niya, sagot ni Yoli. Sa upuan sa tabi ng kanyang crib. Tara doon. Gusto kong mag-obserba. Umakyat silang muli sa nursery. Inihanda ni Yoli ang bote, hinaluan ang formula ng mineral water, pinainit sa tamang temperatura, sinubukan sa kanyang pulso para siguraduhing hindi masyadong mainit. Lahat ay ginawa ng perpekto gaya ng nararapat. Naupo si Yoli sa upuan at sinimulang pakainin si Rafael. Ang sanggol ay uminom mula sa bote ng normal, sumisipsip ng may tamang lakas, lumulunok ng regular. Hawak siya ni Yoli ng tama, nakatagilig sa tamang anggulo para maiwasan ang paglunok ng hangin. Masusing, nagmamasid si Socorro. Walang mali sa paraan ng pagpapakain. Si Rafael ay kumakain. Ang gatas ay pumapasok sa kanyang katawan. Kaya bakit hindi tumataas ang kanyang timbang? Tumagal ang pagpapakain ng 20 minuto. Naubos ni Rafael ang buong 200 ml na bote. Tamang dami para sa kanyang edad. Inilagay siya ni Yoli sa kanyang balikat at tinapik ang likod hanggang sa dumighay. Lahat ay napaka-normal. Ganito ba siya lagi kumain? Tanong ni Socorro. Sumagot si Yoli. Opo, Doc. Lagi siyang kumakain ng maayos, hindi tumatanggi sa bote. Ang lugaw niya ay lagi ring ubos. At pagkatapos kumain, ano ang susunod na mangyayari? Pinapalitan ko ang diaper niya kung kailangan. Pagkatapos ay inilalagay ko siya sa kanyang crib at karaniwan ay nakakatulog na siya. Nagigising siya sa gabi
Karaniwan ay minsan bandang 3:00 ng madaling araw, uinom uli ng bote at matutulog uli. Lahat ng ito ay parang napakanormal. Isang 6 na buwang sanggol na kumakain ng maayos, natutulog ng mahimbing nang walang sintomas ng sakit, maliban sa katotohanang namamatay siya sa gutom. Muling tumingin si Socorro sa paligid ng kwarto, naghahanap ng anuman-anuman na makakapaliwanag nito. Ang kanyang mga mata ay nagwalis sa mga mamahaling gamit, sa mga maayos na laruan, sa baby monitor sa pader, sa masalimuot na crib, at pagkatapos ay may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang bagay na napakaliit kaya madaling makaligtaan. Sa side table sa tabi ng nursing chair ay may isang basong kalahating bakante, may laman na mukhang tubig, pero mayroong bagay sa ilalim ng baso, isang maputing latak, residue. Tila may isang bagay na tinunaw sa tubig pero hindi tuluyang natunaw. Lumapit si Socorro sa baso at masusing sinuri ito. Talagang may latak at may amoy na napakahina, halos hindi mapansin. Pero may amoy na medyo parang gamot. Kaninong baso ito? Tanong ni Socorro, pilit na pinananatiling kaswal ang kanyang boses. Tiningnan ni Yoli ang baso. Akin po yan, Dok. Minsan, nauuhaw ako habang nagpapakain kay Rafael, kaya nagdadala ako ng tubig. Lagi kang nagdadala ng tubig habang nagpapakain. Opo, halos lagi. Tumango si Socorro. Mabilis na gumagana ang kanyang isipan at ang basong ito. Kailan pa ito rito? Mula pa kaninang hapon. Pinakain ko si Rafael nung 6:00 at naiwan ko ang baso rito. Ibababa ko na sana mamaya pero nakalimutan ko. Maari ko ba itong hiramin? Tanong ni Socorro. Para masuri. Mukhang nalito si Yoli. Susuriin ang baso ng tubig ko? Bakit po? Pag-iingat lang. Gusto ko lang alisin ang posibilidad ng environmental contamination. Pagsisinungaling ito, syempre. May hinala na si Socorro na nabubuo sa kanyang isipan, ngunit napakangilabot, napakahindi kapanipaniwala, kaya hindi niya ito gustong sabihin ng malakas hanggat hindi siya sigurado. Nasaan si Nena? Biglang tanong ni Socorro. Ang isa pang kasambahay na binanggit nyo, day off niya ngayon, sagot ni Dina. Nakapanhik na siya habang nagpapakain at ngayon ay nakatayo sa pinto ng kwarto. Babalik siya bukas. At sino pa ang nakatira sa bahay na ito? Kaming dalawa lang, si Rafael, si Yoli at si Nena. Mayroon kaming hardinero na dumarating 3 beses sa isang linggo pero hindi siya pumapasok sa bahay. At may mga cleaners na dumarating 2 beses sa isang linggo pero hindi rin sila nakikipag-ugnayan kay Rafael. Tumango si Socorro habang pinoproseso ang lahat ng ito. Maaari ba akong magtanong ng isang bagay na baka parang kakaiba? Kahit ano, desperadang sabi ni Dina. Mayroon bang sinuman sa bahay na ito na maaaring gustong saktan si Rafael? Ganap na katahimikan. Mukhang nagulat si Yoli. Namutla si Dina. Si Henry, nakapapasok lang sa kwarto, ay tumigas ang katawan. Anong ibig mong ipahiwatig? Hamon ni Henry. Ang kanyang boses ay napakababa at mapanganib. Pinili ni Socorro ang kanyang mga salita nang maingat. Nakakita na ako ng maraming kaso ng malnutrition sa aking karera. At kapag ang sanggol ay kumakain ng normal pero hindi tumataas ang timbang, karaniwang may medikal na dahilan, malabsorption problem, metabolic disease, chronic infection. Pero dahil inalis na ninyo ang lahat ng iyon sa tulong ng mga pinakamahusay na espesyalista, iniisip ko ang ibang posibilidad. Ibang posibilidad? Bulong ni Dina. Ang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Sinasabi niyo bang may lumalason sa anak ko? Tanong ni Henry. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sinasabi ko na kailangan nating suriin ang lahat ng posibilidad, kabilang ang mga tila imposible, matigas na sabi ni Socorro. Ang basong ito ay may latak na sa tingin ko ay kahina-hinala. Gusto ko itong dalhin para sa pagsusuri. Gusto ko ring dalhin niyo si Rafael sa ospital para sa 24-hour monitoring sa ilalim ng controlled observation. Kalokohan! Sigaw ni Henry. Inaakusahan niyo ang mga tauhan ko, ang pamilya ko na sinasaktan ng anak ko. Hindi ko ito palalampasin. Henry, tumahimik ka.
Matalas na sabi ni Dina na ikinagulat ng lahat, humarap siya kay Socorro. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Dra, Socorro, naniniwala ba talaga kayo na may sadyang nananakit sa sanggol ko? Naniniwala ako na kailangan nating imbestigahan ang bawat posibilidad, malambot na sabi ni Socorro. At oo, base sa nakita ko ngayong gabi, naniniwala akong may dahilan para magduda na may isang bagay. Bukod sa sakit na nakaaapekto kay Rafael. Napaiyak si Yoli habang yakap si Rafael sa kanyang dibdib na tila pinoprotektahan ito. Hindi po. Sino ang gagawa ng ganoon? Sino ang sasakit sa isang sanggol? Ngunit habang umiiyak si Yoli at nagmumura si Henry at si Dina naman ay napaupo sa shock, nagmamasid si Socorro. Pinapanood ang mga reaksyon, ang mga pattern ng pag-uugali, pinagmamasdan ang ginagawa ng mga tao kapag akala nila ay walang nakatingin. At doon na nga, eksaktong sa sandaling iyon, nang may nakita si Socorro na nagpalamig sa kanyang dugo, si Dina, na nakaupo sa upuan, habang nakatakip ang mukha sa mga kamay na dapat ay wasak sa ideya na may nananakit sa kanyang anak, ay ibinaba ang isa niyang kamay ng isang segundo lamang. At sa segundong iyon, nakita ni Socorro ang kanyang ekspresyon bago pa man niya ito muling itago. Hindi iyon shock, hindi iyon horror, iyon ay kalkulasyon, iyon ay takot na mabisto. At sa sandaling iyon, nalaman ni Socorro. Nalaman niya ng may ganap na kasiguraduhan kung sino ang nananakit kay Rafael. At ang katotohanan ay napakangilabot at napaka-hindi natural kaya halos hindi niya ito matanggap. Ang ina. Ang sariling ina ni Rafael ang lumalason sa kanya. Narinig na ito ni Socorro, dati Munchausen syndrome by proxy, kung saan ang nag-aalaga, karaniwan ay ang ina, ay sadyang pinagkakasakit ang anak para makakuha ng atensyon at simpatya. Pero lagi itong nananatiling theoretical para kay Socorro. Isang bagay na nababasa niya sa textbook pero hindi pa nakikita sa aktwal na practice. Hanggang ngayon, kailangang maging matalino ni Socorro rito. Kung aakusahan niya agad si Dina ng walang ebidensya, palalayasin siya ni Henry sa bahay at mananatili sa panganib si Rafael. Kailangan niya ng konkretong ebidensya. Kailangan niya ng oras. Don Henry, Ma'am Dina, sabi ni Socorro sa kanyang pinaka-profesional na tono, kailangang maging tapat ako sa inyo. Si Rafael ay nasa kritikal na panganib. Masyado na siyang maraming nawalang timbang at kung magpapatuloy ito, magsisimulang bumigay ang kanyang katawan. Kailangan siyang makonfine sa ospital agad-agad para sa intravenous nutrition at tuloy-tuloy na monitoring. Makonfine? Kumunot ang noo ni Henry. Sa pampublikong ospital nyo? Hinding-hindi. Kung kailangan niyang makonfine, pupunta siya sa St. Luke's o sa Makati Med sa pinakamagaling. Hindi. Putol ni Socorro ng matigas. Kailangang sa ospital ko siya dalhin at kailangan kong ipaliwanag kung bakit. Kung gaya ng hinala ko, may nanggugulo sa kanyang nutrisyon, ang isang marangyang pribadong ospital kung saan ang mga magulang ay may walang limitasyong akses sa pasyente ay hindi makakalutas sa problema. Sa ospital ko, mayroon kaming mahigpit na protocol. Ang akses sa mga pasyenteng bata ay limitado at binabantayan. Kung gagamutin natin si Rafael doon sa ilalim ng obserbasyon, makikita natin kung bubuti siya kapag wala sa kasalukuyang kapaligiran. Totoo ito, ngunit alam din ni Socorro na sa kanyang ospital, mas magkakaroon siya ng kontrol. Maaari niyang sabihan ang social worker. Maaari niyang ipatupad ang proteksyon nang hindi agad namamalayan ng pamilya ni Henry na sila ay pinaghihinalaan. Namutla ng husto si Dina. Sa tingin ko hindi iyon kailangan. Sa tingin ko ay kailangan iyon, sabi ni Socorro habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ma'am Dina, ang anak niyo ay namamatay. Kung hindi tayo kikilos ngayon, sa loob ng 2 linggo ay baka huli na ang lahat. Handa ba kayong isapalaran iyon? Ito ay isang bitag. At alam iyon ni Socorro. Kung tatanggi si Dina sa confinement, magmumukha siyang walang malasakit sa kanyang anak. Pero kung tatanggapin niya, mahihiwalay siya kay Rafael at ang kanyang plano anuman iyon ay magagambala.
Tiningnan ni Dina ang kanyang asawa pagkatapos ay bumalik kay Socorro. Gaano katagal? Hindi bababa sa 1 linggo. Marahil 2. At ako mismo ang mag-aalaga sa kanya. Ako ang magiging attending physician niya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Halatang gustong tumanggi ni Henry, pero kahit siya ay nakikitang kailangan na ng tulong ng kanyang anak. Mukhang naiipit si Dina. Mabilis ang galaw ng kanyang mga mata habang kinakalkula ang mga opsyon. Sa wakas, nagsalita si Henry. Sige, ipapasok natin siya sa ospital, pero gusto ko ng ganap na access sa anak ko. Gusto ko siyang mabisita kahit anong oras. May visiting hours ang ospital, sabi ni Socorro. Pero siyempre, maaari niyo siyang bisitahin sa mga oras na iyon at maaari ring pumunta si Yoli kung gusto niyo. Gusto kong tumira kasama niya. Mabilis na sabi ni Dina. Sa ospital, may mga kwarto para sa mga magulang, di ba? Sa ilang kaso, maingat na sabi ni Socorro. Pero dahil bahagi ng aming ebalwasyon ay ang makita kung paano tumutugon si Rafael sa iba't ibang kapaligiran at tagapag-alaga, mas gusto ko na ang pagbisita ay sa araw lamang muna, kahit sa simula. Mukhang gustong magprotesta ni Dina, pero ipinatong ni Henry ang kamay sa kanyang balikat. Sige na, Dina. Gawin natin ang payo ng doktor. 1 linggo lang, kung hindi siya bubuti, ilalabas natin siya at kukuha ng ibang opinyon. Tumango si Socorro. Alam niyang sapat na ang 1 linggo. Kung tama ang kanyang hinala, magsisimulang bumuti si Rafael sa sandaling mahiwalay sa kanyang ina. Aayusin ko ang pagtanggap sa kanya bukas ng umaga, sabi ni Socorro. Pumunta kayo sa ospital ng Maynila ng 10:00. Hanapin niyo ako sa pediatric section. Kinuha ni Socorro ang basong may latak. Maingat itong binalot sa isang plastic bag na ibinigay ni Yoli. Binigyan niya ng huling tingin si Rafael isang sanggol na marupok at walang sala na hindi alam ang panganib na nagbabanta sa kanya. Habang nagmamaneho pa uwi si Socorro ng gabing iyon, hindi tumitigil ang kanyang isipan. Kailangan niyang ipasuri ang baso. Kailangan niyang ihanda ang ospital para tanggapin si Rafael. Kailangan niyang ipaalam sa DSWD ang tungkol sa kanyang hinala. Pero higit sa lahat, kailangan niyang iligtas ang sanggol mula sa sarili nitong ina. Kinaumagahan, maagang dumating si Socorro sa ospital at agad na pinuntahan ang social worker ng ospital na si Mrs. Reyes. Si Mrs. Reyes ay 40 taong gulang, eksperto sa mga kaso ng child abuse at matagal nang nakikipagtulungan kay Socorro sa mga mahihirap na kaso sa loob ng maraming taon. Mrs. Reyes, kailangan ko ang tulong mo para sa isang napakasensitibong bagay, panimula ni Socorro habang isinasara ang pinto ng opisina nito. Anong meron? Ikinuwento ni Socorro ang lahat tungkol kay Rafael, tungkol sa pamilyang bilyonaryo, tungkol sa kanyang hinala sa Munchausen syndrome by proxy. Ipinakita niya ang basong may latak na dinala niya para ipasuri. Nakikinig si Mrs. Reyes ng may seryosong ekspresyon. Socorro, sigurado ka ba rito? Ang akusahan ang isang high society na ina na nilalason ang sariling anak. Napakalaki ng implikasyon nito. Hindi pa ako sigurado, kaya nga kailangan ko si Rafael dito sa ilalim ng obserbasyon. Kung bubuti siya habang malayo sa ina niya, iyon ang magiging patunay. Kung makakahanap ako ng lason sa basong ito, iyon ang magiging ebidensya, pero kailangan ko ng oras at kailangan ko ng suporta ng ospital. Nakausap mo na ba ang direktor? Hindi pa. Gusto ko munang makipag-usap sa'yo. Kailangan mo siyang kausapin bago dumating ang pamilya ni Henry. Kung puputok ito at hindi natin sinunod ang tamang protocol, maaaring makasuhan ang ospital. Alam ni Socorro na tama si Mrs. Reyes. Pinuntahan niya si Dr. Santos, ang head ng pediatrics, at ipinaliwanag ang sitwasyon. Noong una ay nag-aalinlangan ito. Ang mag-akusa ng mayaman at makapangyarihang magulang ay mapanganib, ngunit nang ipakita ni Socorro ang baso at ipinaliwanag ang lahat ng medikal na detalye, pumayag siyang suportahan ito. Pero Socorro, babala niya, kung mali ka rito, maaring matapos ang karera mo. Ang pamilyang iyon ay may kakayahang wasakin ka sa batas. Alam ko,
Pero kung tama ako at wala akong ginawa, mamamatay ang sanggol. Hindi ko kayang mabuhay nang may ganoong konsensya. Eksaktong 10:00, dumating ang pamilya ni Henry kasama si Rafael. Minaneho ni Henry ang kanyang bagong-bagong itim na Toyota Alphard. Bumaba si Dina mula sa sasakyan na nakasuot ng mamahaling casual na damit, designer jeans, silk blouse, Gucci sunglasses. Karga si Rafael sa kanyang mga braso. Balot ang sanggol sa kumot na marahil ay mas mahal pa sa buong wardrobe ni Socorro. Ang kaibahan ng marangyang pamilyang ito at ng pampublikong ospital ay hindi matatawaran. Ang ospital ng Maynila ay pangunahing naglilingkod sa mga mahihirap. Ang mga pader ay kailangan na ng pintura. Ang mga kagamitang medikal ay gumagana pero luma na. Ang waiting room ay puno ng mga simpleng pamilyang naghihintay na mapagsilbihan. Mukhang hinding-hindi kabilang doon ang pamilya ni Henry at halatang hindi sila komportable. Personal silang sinalubong ni Socorro at dinala sa pediatric section. Naghanda siya ng isang pribadong kwarto para kay Rafael. Mayroon lamang iilan na ganoong kwarto sa ospital, karaniwang inilalaan para sa mga espesyal na kaso. At pasok na pasok ito bilang espesyal na kaso. Ang kwarto ay simple hospital crib, upuan para sa bisita, pangunahing kagamitang medikal sa pader. Wala ito sa kalingkingan ng karangyaan ng kwarto ni Rafael sa bahay, pero malinis at gumagana. Dito ba titira ang anak ko? Tanong ni Henry na may halatang pandidiri. Wala man lang komportabling upuan para kay Henry. Sumingit si Dina. Ang boses ay tensyonado. Ayos lang. Ang gusto lang natin ay bumuti si Rafael. Sinimulan ni Socorro ang proseso ng admission, timbang, temperatura, pagsusuri ng vital signs, kumpletong medical history para sa record ng ospital. Ang timbang niya ay 5.1 kilogram lamang. Halos 1 kilogram na ang nawala sa kanya mula noong nakaraang buwan base sa record na ibinigay ni Dina. Sisimulan na natin ang intravenous nutrition agad. Ipinaliwanag ni Socorro habang ang isang nurse ay nagkakabit ng IV sa maliit na kamay ni Rafael. Umiyak ng kaunti ang sanggol sa panahon ng procedure, pero hindi kasing lakas ng karaniwang sanggol. Isa pang nakakabahalang senyales. Ang mga sanggol na masyadong mahina ay madalas na wala ng lakas kahit para umiyak ng malakas. At ano pa? Tanong ni Dina habang masusing pinagmamasdan ang bawat galaw ni Socorro at ng nurse. Babantayan natin siya ng tuloy-tuloy. Temperatura, blood pressure, oxygen levels, lahat. Pakakainin natin siya kada 3 oras gamit ang milk formula at titimbangin natin ang bawat bote bago at pagkatapos para malaman ng eksakto kung gaano karami ang nakokonsumo niya. Idodokumento rin natin ang lahat ng pagdumi niya, pagsusuka, anuman o anumang pagbabago sa kanyang kondisyon. At ang pagbisita? Tanong ni Dina. Kailan kami pwedeng pumunta? Visiting hours ay mula 10 a.m. hanggang 8 p.m. Maaari kayong pumunta sa mga oras na iyon, pero pakiusap, huwag kayong magdadala ng anumang pagkain o inumin para kay Rafael. Lahat ng kanyang ikokonsumo ay dapat ihanda at ibigay ng mga staff ng ospital. Nagkuyom ang mga labi ni Dina, pero tumango siya. Nanatili ang pamilya ni Henry ng mga 2 oras. Sa panahong iyon, halos hindi umalis si Dina sa tabi ng crib ni Rafael. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Socorro, pinapansin kung paano tuloy-tuloy na hinahawakan ni Dina ang sanggol, kung paano siya nagtatanong tungkol sa bawat procedure, kung paano tila siya ay balisa. Hindi ang uri ng balisang nararamdaman ng isang nag-aalalang ina, kundi ang uri ng balisa ng isang taong nagugulo ang plano. Sa wakas, nagpumilit si Henry na umalis. Mayroon akong mahalagang meeting ngayong hapon. Babalik kami mamayang gabi. Sa katunayan, putol ni Socorro. Mas gusto ko kung ang unang gabing ito ni Rafael ay magamit niya para masanay sa bagong kapaligiran ng walang bisita. Bukas ay maaari kayong pumunta sa buong araw kung gusto nyo. Mukhang nagpanik si Dina, pero matatakot siya kapag wala ako. Iiyak siya. May nurse siyang kasama ng tuloy-tuloy, paniniguro ni Socorro. At kung may problema,
tatawagan namin kayo agad. Isa itong pagsubok. Kung talagang tatanggi si Dina na iwan ang kanyang anak, susuportahan nito ang hinala ni Socorro tungkol sa kanyang pangangailangang manatiling malapit para maipagpatuloy ang pananakit. Mukhang gustong magprotesta pa ni Dina pero kinuha na ni Henry ang kanyang gamit. Dina, tara na. Alam ng doktor ang ginagawa niya. Magiging ayos lang si Rafael kahit isang gabi. Yumuko si Dina sa crib at hinalikan ang noo ni Rafael. Babalik si mama bukas, anak ko. Pangako. At sa wakas, umalis na sila. Nakahinga ng maluwag si Socorro. Ngayon ay magsisimula na ang totoong obserbasyon. Personal na pinamahalaan ni Socorro ang bawat aspeto ng pangangalaga kay Rafael. Sa unang araw na iyon, nagbigay sila ng intravenous nutrition glucose, electrolytes, vitamins. Pinakain nila siya ng milk formula kada 3 oras. Sinukat ng wasto, idonokumento ng wasto. Ang bawat nurse na nakikipag-ugnayan kay Rafael ay inutusang idokumento ang lahat ng masusi at naghintay si Socorro. Kung tama ang kanyang hinala, kung may ibinibigay si Dina para hindi maabsorb ni Rafael ang nutrisyon o para pagsukahin siya o pagdumiin pagkatapos kumain, kung wala ang panghihimasok na iyon, dapat ay magsimulang mag-stabilize ang sanggol. Naging tahimik ang unang gabi. Mahimbing ang tulog ni Rafael, nagigising lamang ng isang beses para kumain. Iniulat ng night nurse na naubos niya ang buong bote nang walang problema at hindi nagsuka pagkatapos. Sa ikalawang araw, maagang dumating ang pamilya ni Henry. Halos tumatakbo si Dina papasok sa kwarto, dumiretso sa crib kung saan gising si Rafael at tumitingin sa nakasabit na laruan na inilagay ng nurse sa itaas ng crib. Anak ko, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Binuhat siya ni Dina mula sa crib at niyakap ng mahigpit. Mabilis na sinuri ng kanyang mga mata ang kagamitang medikal, ang mga record sa board sa paanan ng crib, naghahanap ng impormasyon. Pumasok si Socorro sa kwarto di nagtagal. Magandang umaga. Naging maayos ang gabi ni Rafael. Talaga? Tanong ni Dina. May tunay na pagkagulat sa kanyang boses. Hindi siya umiyak. Hindi naging balisa. Napakatahimik niya. Kumain ng maayos, natulog ng mahimbing. Nakita ni Socorro ang salungatan. Sa mukha ni Dina, ang ginhawa ay nakikipaglaban sa isang bagay na mas madilim, marahil ay pagkabigo. Timbangin na natin siya ngayon bilang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na monitoring, sabi ni Socorro. Inilagay nila si Rafael sa pediatric scale, 5.3 kilogram. Tumaas siya ng 200 gramo sa loob ng isang araw. Pinanatili ni Socorro na neutral ang kanyang ekspresyon, pero sa loob ay mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang patunay. Hindi tumataas ang timbang ng isang sanggol ng 200 gramo sa loob ng 20 oras, maliban na lamang kung nagkaroon sila ng matinding kakulangan sa nutrisyon bago iyon. Tumataas ang timbang niya, sabi ni Henry habang binabasa ang timbangan. Maganda yan, di ba? Napakaganda. Pagkumpirma ni Socorro habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Dina. Namutla si Dina. 200 gramo sa isang araw? Normal ba iyon para sa isang sanggol na nagkaroon ng malnutrisyon at ngayon ay nakakukuha ng tamang nutrisyon? Oo, iyon ang inaasahan natin. Hinayaan ni Socorro na manatili ang mga salitang iyon sa hangin. Ang tamang nutrisyon ay nagpapahiwatig na sa bahay ni Henry, hindi niya ito nakukuha. Nanatili ang pamilya ni Henry sa buong araw. Halos hindi umalis si Dina sa tabi ni Rafael. Pinapakain siya sa oras ng pagkain habang idinodokumento ng nurse ang bawat mililitro na nakokonsumo ng sanggol. Napansin ni Socorro na si Dina ay palaging inilalabas ang kanyang cellphone, kinakabahang nakatingin dito, nagte-text kanino siya nakikipag-ugnayan at bakit. Sa ikatlong araw, tumaas muli ng 100 gramo si Rafael, bumubuti ang kanyang kulay. Mas mulat na siya, nagsisimula ng daldalin ang kanyang sarili at maglaro gamit ang kanyang mga kamay, gaya ng nararapat sa isang 6 na buwang sanggol, isang bagay na hindi niya ginagawa noon. Ipinadala ni Socorro ang basong may latak sa isang pribadong laboratorio para masuri.
Binayaran niya ito mula sa sarili niyang bulsa dahil kailangan niya ng maaasahang resulta. Ilang araw ang lilipas bago makuha ang resulta. Habang naghihintay, patuloy niyang pinagmamasdan si Dina at ang bawat nakikita niya ay nagpapatibay sa kanyang hinala. Balisang-balisa si Dina kapag kasama si Rafael pero hindi gaya ng karaniwang inang nag-aalala sa may sakit na anak iyon ay balisang kinakabahan. Hindi siya mapakali. Palagi siyang nagtatanong tungkol sa kung ano ang ibinibigay kay Rafael, anong eksaktong procedure ang ginagawa. Kapag pinapalabas siya ng kwarto para sa ilang procedure, nagrereklamo siya. At ang pinakahayag sa lahat, kapag malinaw na bumubuti si Rafael nang magkomento si Henry na mas maayos na ang hitsura niya, hindi mukhang masaya si Dina. Mukhang nag-aalala siya. Sa ikalimang araw, natanggap ni Socorro ang resulta ng laboratorio sa baso. Naglalaman ito ng latak ng laxative, partikular na ang magnesium sulfate sa mataas na konsentrasyon. Mayroon ding bakas ng gamot na tinatawag na Ipecac, isang gamot na ginagamit para piliting magsuka ang isang tao. Nakaramdam ng hapdi ng sikmura si Socorro habang binabasa ang report. Binibigyan ni Dina ang sarili niyang sanggol ng pampadumi at pampasuka, pilit itong pinagsusuka at pinagtatae pagkatapos kumain, sinisiguradong hindi maa-absorb ang nutrisyon sa kabila ng pagpapakain dito. Napakabagsik, napakangilabot, at ngayon, may ebidensya na si Socorro. Agad na pinuntahan ni Socorro ang direktor ng ospital at si Mrs. Reyes. Ipinakita niya ang resulta ng laboratorio sa kanila. Diyos ko po, bulong ni Mrs. Reyes. Totoo nga, talagang nilalason niya ang sarili niyang anak. Kailangang tawagan ang mga autoridad, sabi ng direktor. Ang DSWD, ang pulis ito ay malubhang child abuse at kailangan nating gawin ito ng maingat. Kailangang maging maingat tayo, dagdag ni Socorro. Mayaman at makapangyarihan ang pamilya ni Henry. Kukuha sila ng mga mamahaling abogado. Kailangan nating maging selyado ang kaso. Kinuha ni Mrs. Reyes ang telepono. Tatawagan ko ang DSWD ngayon at makikipag-ugnayan ako sa isang detective na kakilala ko, espesyalista sa mga kaso ng child abuse. Ang sumunod na 24 oras ay naging parang bagyo. Dumating ang detective, isang babaeng nagngangalang Detective Valderrama, nasa 50 taong gulang, may seryosong ekspresyon at mga matang marami nang nakitang kasamaan sa mundo. Masusi niyang kinapanayam si Socorro, sinuri ang lahat ng medical records ni Rafael at tiningnan ang laboratory report tungkol sa baso. Sinubukan ba ng ina na magdala ng kahit ano para sa sanggol? Tanong ni Detective Valderrama. Pagkain, inumin, o kahit ano? Hindi. Sa abot ng aming nakikita, sagot ni Socorro. Naging mahigpit kami na lahat ng ikokonsumo ni Rafael ay ihahanda ng ospital. Sa tingin ko, iyon ang dahilan kung bakit siya bumuti. Wala siyang pagkakataon na patuloy na magbigay ng laxative at pampasuka. Kailangang harapin siya, sabi ni Detective Valderrama. Sa pahintulot nyo, pupunta ako bukas kapag bumisita siya at kakausapin ko siya. Aarestuhin nyo na ba siya? Hindi pa muna. Kailangan ko muna ang pag-amin niya kung maaari. Sensitibo ang mga ganitong kaso. Ang mga mayayamang magulang ay kumukuha ng magagaling na abogado na magsasabing mali ang lab analysis o nagkataon lang ang lahat. Ang pag-amin ang pinakamalakas nating ebidensya. Kinaumagahan, nang dumating si Dina para sa kanyang araw-araw na pagbisita, naghihintay na si Detective Valderrama. Nandoon din si Socorro kasama si Mrs. Reyes at isang nurse. Ma'am Dina, ako po si Detective Valderrama. Pakilala ng detective habang ipinapakita ang kanyang lengkana. Kailangan ko po kayong tanungin tungkol sa pangangalaga sa inyong anak. Agad na naging defensive si Dina. Ano? Bakit may pulis dito? Anong nangyayari? Nasaan ang asawa ko? Nasa opisina ba siya? Tanong ni Detective Valderrama. Maaari niyo siyang tawagan o ang inyong abogado, pero gusto kong pag-usapan natin ang isang bagay. Nakikilala niyo ba ito? Inilabas ni Valderrama ang basong nasa loob ng evidence bag. Tiningnan ni Dina ang baso. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Iyan, baso lang yan.
Ito ang baso na ginamit ni Yoli sa kwarto ni Rafael noong gabing bumisita si Socorro, sa inyong mansyon. Natatandaan niyo ba ang basong ito? Hindi. Hindi ako sigurado. Ipinasuri namin ang basong ito. Naglalaman ito ng latak ng magnesium sulfate, isang malakas na laxative at ipekak, gamot para mag-induce ng pagsusuka. Maipapaliwanag niyo ba kung bakit ang mga gamot na ito ay nasa isang baso sa loob ng nursery ng inyong anak? Ibinuka at isinara ni Dina ang kanyang bibig, hindi makapagsalita. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mukha. Ma'am Dina, tapatan na tayo, patuloy ni Valderrama. Naniniwala kami na ibinibigay niyo ang mga bagay na ito sa inyong anak para pagsukahin siya at pagdumiin pagkatapos kumain para mawalan siya ng nutrisyon kahit pinapakain niyo siya. Totoo ba ito? Hindi. Ako. Hindi ko kailanman magagawa iyon. Hagulgol ni Dina. Ngayon, nanginginig ang kanyang buong katawan. Mahal ko ang anak ko. Kung mahal niyo ang anak niyo, bakit niyo siya nilalason? Tanong ni Socorro. Ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya, pero galit siya. Galit na galit sa ginawa ng babaeng ito sa isang walang kalaban-labang sanggol. Hindi ko siya nilalason, sigaw ni Dina. Gusto ko lang na magkasakit siya. Kahit kaunti lang, ayokong mamatay siya. Sumpa man. Gusto ko lang ng atensyon. Kailangan ko na mapansin ako ni Henry, na makita niyang mahalaga ako, na kailangan niya ako. Hindi siya kailanman nasa bahay, laging nagtatrabaho. Kapag kinakausap ko siya, hindi siya nakikinig. Pero nung nagkasakit si Rafael, kailangang narito si Henry, kailangang mag-alala siya. Mayroon kaming ginagawa ng magkasama, isang bagay na mahalaga, nagiging isang team ulit kami. Ang kwarto ay naging tahimik maliban sa hikbi ni Dina. Nakaramdam si Socorro ng pinaghalong galit at awa. Ito ay ang Munchausen syndrome by proxy sa klasiko nitong anyo. Isang inang desperado sa atensyon hanggang sa puntong handang saktan ang sariling anak para lamang makuha ito. Ma'am Dina, sabi ni Detective Valderrama habang inilalabas ang posas. Inaaresto ko kayo sa kasong grave child abuse at paglalagay sa panganib sa buhay ng isang menor de edad. Hindi! Pakiusap! Iyak ni Dina. Huwag niyo akong dalhin. Patawarin niyo ako. Hindi ko na uulitin. Pakiusap, ngunit inilagay ni Valderrama ang posas sa mga pulso ni Dina. Binasa ang kanyang mga karapatan. Patuloy na umiiyak si Dina, pautal-utal na humihingi ng paumanhin habang inieskortan palabas ng kwarto ng ospital. Nakatayo si Socorro sa tabi ng crib ni Rafael na mahimbing na natutulog at walang malay sa dramang katatapos lang. Isang maganda at walang salang sanggol na dahan-dahang pinapatay ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya ng higit sa sinuman sa mundo. Maingat siyang binuhat ni Socorro mula sa crib at niyakap sa kanyang dibdib. Tahimik na umagos ang luha sa kanyang mukha. Ligtas ka na ngayon, bulong niya. Ligtas ka na. Dumating si Henry sa ospital, makalipas ang 1 oras matapos siyang tawagan ng pulis. Pumasok siya na parang bagyo sa kwarto ni Rafael kung saan tinatapos ni Socorro ang mga record sa medical chart. Nasaan ang asawa ko? Hiningi niya. Sabi sa akin ay inaresto siya. Anong nangyayari? Ipinaliwanag ni Socorro ang lahat sa kanya, ang mga hinala, ang resulta ng pagsusuri sa baso at ang pag-amin ni Dina. Nakikinig si Henry nang may ekspresyon ng matinding shock na dahan-dahang naging horror. Hindi, paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi magagawa ni Dina yon. Mahal niya si Rafael. Baka nagkamali kayo. Hindi ito pagkakamali, Don Henry. Umamin ang asawa niyo. Inamin niyang binibigyan niya ng pampadumi at pampasuka ang anak niyo para manatili itong maisakit. Napaupo si Henry sa upuan sa tabi ng crib, nakahawak ang kamay sa kanyang ulo. Diyos ko, ang asawa ko, pinapatay ang anak ko at wala akong nakita. Nandoon ako pero wala akong nakita. Nakaramdam ng awa sa kanya si Socorro. Biktima rin siya sa isang banda, minanipula ng kanyang asawa.
nabulag ng kanyang tiwala rito. Don Henry, hindi niyo ito kasalanan. Ang Munchausen syndrome by proxy ay napakahirap ma-detect dahil ang gumagawa nito ay nagmumukhang pinakamapagmahal na ina. Ginampanan ni Dina ang kanyang papel ng perpekto. Nalinlang niya ang 15 espesyalistang doktor. Nalinlang niya ang lahat. Pero kayo, hindi kayo nalinlang, sabi ni Henry habang nakatingin kay Socorro gamit ang kanyang namumulang mga mata. Nakita niyo ang hindi nakita ng iba. Iniligtas niyo ang anak ko. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi. Higit pa sa trabaho ang ginawa niyo. Ginawa rin ng ibang doktor ang trabaho nila, pero wala silang nakita. Kayo, talagang nakita niyo. Nagkaroon kayo ng sapat na malasakit para tumingin lampas sa kung ano ang halata. Naupo doon si Henry sa katahimikan ng mahabang oras, nakatingin sa kanyang anak na mahimbing na natutulog. Umagos ang luha sa kanyang pisngi nang hindi niya namamalayan. Ang lalaking sanay na kontrolin ang lahat, na namumuno sa isang imperyo ng negosyong bilyon-bilyon ang halaga, ay pakiramdam ngayon ay wala siyang anumang kapangyarihan. Paano ako naging ganito kabulag? Bulong ni Henry. Sa huli ay tumitira ako sa iisang bahay. Nakikita ko si Dina araw-araw. Paano ko hindi napansin na may mali? Humila si Socorro ng upuan at tumabi sa kanya. Dahil nagtiwala kayo sa kanya, dahil asawa niyo siya, ang ina ng inyong anak. Walang normal na tao ang maghihinala na ang isang ina ay kayang saktan ang sarili niyang anak, salungat iyon sa bawat likas na instinto. Pero ginawa niya. Muntik na niyang mapatay si Rafael. Nanginig ang boses ni Henry. Ang sarili kong anak, sarili kong dugo. Paano niya nakuha? Huminga ng malalim si Socorro. Ang Munchausen syndrome by proxy ay isang komplikadong mental disorder, Don Henry. Ang mga taong mayroon nito ay hindi laging may masamang hangarin sa tradisyonal na kahulugan. Sila ay may sakit, seryosong may sakit sa psikolohikal na aspeto. Hindi iyon nagbibigay ng katwiran sa ginawa ni Dina, pero baka makatulong na ipaliwanag ito. Umiling si Henry. Wala akong pakialam sa paliwanag. Wala akong pakialam sa psychological diagnosis. Ang alam ko lang ay nilason ng asawa ko ang anak ko at hindi ko siya naprotektahan. Nabigo ako bilang ama. Hindi kayo nabigo, malambot na sabi ni Socorro. Narito na kayo ngayon. Ligtas si Rafael. May pagkakataon kayo na maging ama na dapat nyo laging gampanan. Huwag nyo nang ubusin ang oras sa pagsisi sa sarili sa nakaraan, tumutok sa hinaharap. Muling tumingin si Henry kay Rafael. Ang maliit na sanggol na napakarupok pero napakalakas para mabuhay. Inabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang pisngi ng kanyang anak. Isang pisngi na nagsisimula ng bumilog, hindi na tulad ng dati na payat at kulay abo. Maging mas mabuting ama ako, pangako ni Henry. Higit sa kanyang sarili kaysa kay Socorro. Nandito na ako para sa kanya. Hindi ko nahahayaan ang kahit sino na saktan siyang muli. Nang gabing iyon, tumangging umuwi si Henry. Naupo siya sa matigas na upuan sa tabi ng crib ni Rafael, binabantayan ang pagtulog ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang ama, naroon siya ng buo, hindi lamang sa katawan kundi sa emosyon. Pinagmamasdan niya ang bawat maliit na paghinga, bawat banayad na galaw, bawat kislap ng mukha ng sanggol habang nananaginip. Dumarating ang nurse bawat ilang oras para tingnan si Rafael, kunin ang vital signs at bigyan siya ng formula. Pinagmamasdan ito ng masusi ni Henry, natututunan kung paano nila hinahawakan ang bote, paano nila pinapadighay ang sanggol, paano sila nagsasalita sa malambot na boses na nakakalma. Sir, kailangan niyo pong magpahinga, sabi ng isa sa mga nurse bandang 2:00 ng madaling araw. Maaari kayong gumamit ng sofa sa waiting area. Ayokong iwan siya, sagot ni Henry. Masyadong matagal ko na siyang naiwan. Ngumiti ang nurse ng may pangunawa. Magiging maayos lang siya rito. Babantayan namin siya. Alam ko, sabi ni Henry. Pero kailangang narito ako. Kailangan kong siguraduhin na ayos siya gamit ang sarili kong mga mata. Kinaumagahan,
Dumating si Socorro para sa kanyang morning shift at natagpuang nandoon pa rin si Henry. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa kulang sa tulog, pero tumanggi siyang umalis. Si Rafael ay gising na at naglalaro sa mga daliri ng kanyang ama. At sa unang pagkakataon, nakita ni Socorro na nakangiti ng tunay si Henry. "Magandang umaga, Doc," sabi ni Henry nang makita siya. "Tingnan niyo si Rafael, hawak niya ang daliri ko. Malakas siya, napakalakas niya." Ngumiti si Socorro. "Oo, isa siyang matapang na maliit na fighter. Kumusta ang gabi niya? Naging maayos ang tulog niya. Nagising ng isang beses para uminom ng gatas at natulog agad ulit. Tinuruan ako ng nurse kung paano siya pakainin. Ako na mismo ang nagpakain sa kanya kaninang madaling araw para sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pag-amin ni Henry nang may bahid ng hiya. Ang unang pagkakataon na talagang pinakain ko ang sarili kong anak. Isang magandang simula yan," sabi ni Socorro, "at ito ay simula pa lamang, timbangin na natin siya." Tinimbang nila si Rafael at ang resulta ay nakaka-inspire, 5.45 kilogram. Tumaas muli ng 150 gramo mula kahapon. Sa ganitong rate, maaabot na niya ang normal na timbang sa loob ng ilang linggo. Sa sumunod na linggo, halos tumira na si Henry sa ospital. Uuwi lang siya para maligo at magpalit ng damit, pagkatapos ay babalik agad. Ang kanyang sekretary ay nagdadala ng mahahalagang dokumento sa ospital para pirmahan niya. Pero sa malaking bahagi, ipinasa na ni Henry ang mga business affairs niya sa kanyang mga manager. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, naging second priority ang kanyang trabaho. Samantala, nagpapatuloy ang legal na kaso laban kay Dina. Nakakulong siya sa police detention habang naghihintay ng paglilitis. Ang kanyang mga abogado, isang mahal na team na kinuha ng kanyang pamilya, ay nagsumite ng iba't ibang motion para mapalaya siya sa pamamagitan ng bail. Pero tinanggihan ito ng korte dahil sa bigat ng mga paratang. Si Dina ay itinuring na potensyal na banta sa kaligtasan ni Rafael. Bumisita si Mrs. Reyes mula sa DSWD kay Socorro sa kanyang opisina isang linggo matapos ang pag-aresto kay Dina. Nakuha ng kaso ang atensyon ng media sa matinding paraan, ulat niya. "Mayayamang ina, nilason ang sariling sanggol." Iyan ang headline na kinahuhumalingan ng mga reporters. "Kumusta si Rafael?" tanong ni Socorro. "Nagugulo ba ng media ang paggagamot sa kanya?" Hindi pa naman. Nag-hire si Henry ng karagdagang security at nilimitahan ng ospital ang access sa pediatric ward. Pero may ilang reporters na sumubukang pumasok ng nakabalatkayo bilang bisita. Kumunot ang noo ni Socorro. "Kailangan nating protektahan ang privacy ni Rafael." Sanggol lang siya. Hindi siya dapat maging headline sa balita. "Sang-ayon ako," tumango si Mrs. Reyes. "Nakausap ko na si Henry tungkol sa paglalabas ng opisyal na pahayag para itigil ang spekulasyon ng media. Pumayag siyang gawin ito bukas." Nagkaroon nga ng press conference si Henry kinabukasan, pero hindi sa ospital. Ginawa niya ito sa head office ng kanyang kumpanya, malayo kay Rafael. Tumayo siya sa podium na may matigas na mukha at mga matang halatang puyat. "Narito ako para magbigay ng maikling pahayag tungkol sa sitwasyon ng aking pamilya," panimula ni Henry. "Gaya ng naiulat na, ang aking asawang si Dina ay inaresto sa mga paratang ng pagmamaltrato sa aming anak. Hindi ako magkokomento sa mga detalye ng nagpapatuloy na kasong legal. Ang gusto ko lang sabihin ay ang aking anak na si Rafael ay nasa bumubuting kondisyon at nakakakuha ng pinakamahusay na pangangalagang medikal. Hinihiling ko sa media na irespeto ang privacy ng aming pamilya sa mahirap na panahong ito, lalo na ang privacy ng aking anak na walang sala. Hindi niya piniling maging bahagi ng kwentong ito. Pakiusap, hayaan niyo siyang gumaling ng payapa." Nagtaas ng kamay ang isang reporter. "Don Henry, i-divorce niyo po ba ang inyong asawa?" Tiningnan ni Henry ang reporter ng may kalamigan. "Hindi ko sasagutin ang mga tanong tungkol sa aking pribadong buhay. Tapos na ang press conference na ito." Tumalikod siya at umalis, binaliwala ang mga sunod-sunod na tanong ng ibang reporters. Sa kabila ng pahayag ni Henry,
Patuloy ang media sa pag-cover ng kwento ng masinsinan. Ang mga tabloid at gossip sites ay naglathala ng mahahabang artikulo tungkol sa marangyang buhay ng pamilya ni Henry, tungkol sa kanilang kasal na mukhang perpekto, tungkol sa kung paano ang lahat ay isa lamang palasada, fasad, na nagtatago ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang mga dating kaibigan ni Dina ay kinapanayam, nagbibigay ng mga quote tungkol sa kung paano laging naghahanap ng atensyon si Dina, kung paano hindi siya nakukuntento kahit gaano pa karami ang meron siya. Lumabas ang mga psychologist sa mga programa sa telebisyon para ipaliwanag ang Munchausen syndrome by proxy, inilalarawan ang tipikal na profile ng gumagawa nito, tinatalakay kung paano ang mental disorder na tulad nito ay maaaring lumago ng hindi napapansin. Tinanggihan ni Socorro ang lahat ng hiling para sa interview. Wala siyang interes na maging sikat dahil sa pagliligtas ng buhay ng isang bata. Iyon ang kanyang trabaho ang dapat gawin ng bawat doktor. 2 linggo matapos maaresto si Dina, sapat na ang kalusugan ni Rafael para ilabas sa ospital. Ang timbang niya ngayon ay 6.2 kilogram at patuloy na tumataas ng matatag. Normal na ang kulay ng kanyang balat. Ang kanyang madidilim na mata ay nagniningning na sa talino at pag-usisa na dapat ay taglay ng isang sanggol sa kanyang edad. Dumating si Henry para sunduin siya kasama si Yoli, na mananatili sa bahay bilang permanenteng yaya. "Dok, hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan," sabi ni Henry kay Socorro habang naghahanda silang umalis. "Iniligtas niyo ang buhay ng anak ko. Ang utang na loob ko sa inyo ay hindi kailanman mababayaran." "Walang utang na loob," sagot ni Socorro. "Isang pangako lang. Pangako na magiging mabuting ama kayo kay Rafael. Pangako na naroon kayo para sa kanya. Pangako," seryosong sabi ni Henry. "Hindi ko na uulitin ang parehong pagkakamali. Hindi ko na uulitin na mas uunahin ang trabaho kaysa sa pamilya ko. Si Rafael ang prioridad ko ngayon at magpakailanman." Ngumiti si Socorro at binigyan si Rafael ng huling halik sa kanyang noo. "Mag-ingat ka, munting bayani. Lumaki kang malakas at matapang." Dumaldal si Rafael ng masaya, tila naiintindihan, at inabot ang salamin ni Socorro gaya ng madalas niyang gawin sa mga linggo ng kanyang pagkaka-confine. Binuhat ni Henry si Rafael at lumakad palabas ng ospital. Sumunod si Yoli sa likod, dala ang bag ng mga damit at gamit ng sanggol. Sa labas ay naghihintay ang itim na Toyota Alphard kasama ang driver at isang security car. Hindi na isinasapalaran ni Henry ang kaligtasan ng kanyang anak. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy ang paglilitis kay Dina. Naging isa ito sa pinakasinusubaybayang kaso sa Pilipinas. May balita sa media araw-araw. Iniharap ng taga-usig, prosecutor, ang mga ebidensyang nakakagulat, ang medical records ni Rafael na nagpapakita ng misteryosong pagbaba ng timbang sa loob ng maraming buwan. Ang laboratory results na nagpapatunay ng pagkakaroon ng laxative at ipecac sa basong natagpuan sa nursery. Ang testimonya mula kay Dra. Socorro tungkol sa kondisyon ni Rafael noong una niya itong sinuri. At syempre ang pag-amin ni Dina na nirecord ni Detective Valderrama. Ang team ng depensa ni Dina ay kumuha ng ibang direksyon. Hindi nila itinanggi ang ginawa ni Dina dahil ang kanyang pag-amin ay masyadong malinaw. Sa halip, nangatwiran sila na si Dina ay nagdurusa mula sa isang malubhang mental disorder na naging sanhi upang hindi siya ganap na responsable sa kanyang mga aksyon. Ang mga psychiatrist na kinuha ng depensa ay nagpatotoo na si Dina ay nagpakita ng klasikong mga senyales ng Munchausen syndrome by proxy na sinamahan ng postpartum depression na hindi kailanman naasikaso ng wasto. "Ang kliyente ko ay hindi masama," pangangatwiran ng pangunahing abogado ni Dina sa kanyang closing statement. "May sakit siya. Kailangan niya ng gamutan, hindi kulungan. Ang pagpapadala sa kanya sa kulungan ay hindi magpapagaling sa kanya at hindi makakapigil sa iba na may katulad na kondisyon na gawin ang pareho. Ang kailangan ay kamalayan ng publiko tungkol sa mental health at isang mas mahusay na sistema para matukoy at matugunan ang mga ganitong karamdaman." Hindi sumang-ayon ang prosecutor.
May sakit man siya o hindi, alam niya ang kanyang ginagawa. Maingat niyang pinlano ang kanyang mga aksyon. Itinatago niya ang mga gamot, nagsinungaling siya sa bawat doktor. Hindi ito aksyon ng isang taong walang kamalayan sa kanyang ginagawa. Ito ay sinasadya at tuloy-tuloy na kilos na muntik nang pumatay sa isang walang salang sanggol. Dapat siyang parusahan ayon sa batas. Matapos ang maraming linggo ng paglilitis, sa wakas ay binasa ng hukom ang kanyang desisyon. Si Dina ay hinatulang guilty sa kasong grave child abuse at paglalagay sa panganib ng buhay ng isang menor de edad. Isinasaalang-alang ang ebidensya ng mental disorder na iniharap ng depensa, nagbigay ang hukom ng parusang nagpapakita ng parehong pangangailangan para sa katarungan at pangangailangan para sa gamutan. Si Dina ay hinatulan ng 5 taong pagkakakulong na may posibilidad ng parole pagkatapos ng 3 taon sa kondisyon ng mabuting pag-uugali at ganap na pakikilahok sa mga psychiatric treatment programs. Sa panahon at pagkatapos ng kanyang parusa, pinagbawalan siyang makipag-ugnayan ng walang supervision kay Rafael hanggang sa 18 taon ang bata. Ang anumang pakikipag-ugnayan ay dapat aprobado ng DSWD at may kasamang bihasang propesyonal. Napaiyak si Dina nang basahin ang desisyon. Tumingin siya sa direksyon ni Henry na nakaupo sa hanay ng mga manonood. Pero hindi ibinalik ni Henry ang tingin. Ang kanyang mukha ay parang bato, walang ipinapakitang anumang emosyon. Ilang araw matapos ang desisyon ng korte, opisyal na naghain ng annulment si Henry. Ang kanyang kasal kay Dina ay natapos na at kasabay nito ang pagtatapos ng buhay na binuo nila ng magkasama sa loob ng maraming taon. Ang mansyon sa Forbes Park ay ipinagbili. Hindi kayang manirahan ni Henry sa lugar kung saan muntik nang mapatay ang kanyang anak. Bumili siya ng bagong bahay sa isang mas tahimik na lugar, mas maliit kaysa sa dati, pero mas mainit, mas mukhang tunay na tahanan at hindi isang museum na idinisenyo para pahangain ang ibang tao. Lumipat si Yoli sa bagong bahay kasama nila, tumitira sa isang komportableng guest room sa parehong palapag ng kwarto ni Rafael. Naging higit pa siya sa isang yaya, naging bahagi na siya ng pamilya. Siniguro ni Henry na maayos ang kanyang sahod at itinuring siyang may respeto. Kinikilala na kung wala si Yoli na tumawag kay Dra. Socorro, maaring hindi nakaligtas si Rafael. 3 buwan matapos pumasok sa kulungan si Dina, dumating si Henry sa ospital ng Maynila, karga si Rafael. Ang sanggol ay 9 na buwan na ngayon, malusog at mataba, tumatawa at daldal ng daldal. Ibang-iba na siya sa payat at maputlang sanggol na unang dinala sa ospital na ito. Dra. Socorro de la Cruz, sabi ni Henry nang mahanap si Socorro sa kanyang klinika. Gusto ko pong ipakita si Rafael sa inyo. Tingnan nyo kung gaano siya kalusog ngayon. Kinuha ni Socorro si Rafael mula kay Henry at ngumiti ng malapad. Masya Allah, tingnan mo nga naman. Mataba at napaka-cute. Sinong mag-aakalang ikaw ang parehong sanggol na halos hindi makaiyak ilang buwan lang ang nakalipas? Tumawa si Rafael at inabot ang salamin ni Socorro gaya ng lagi niyang ginagawa. Naalala niya kayo? Sabi ni Henry na nakangiti. Tuwing nakakakita siya ng nakasalamin, gusto niya agad abutin. Sa tingin ko ay dahil sa inyo. Tumawa si Socorro at hinayaan si Rafael na maglaro sa kanyang salamin. Ilang kilo na siya, 8.4 kilogram, perpekto para sa kanyang edad. Sabi ng bago niyang pediatrician ay napakaganda ng development niya. Walang long-term effects sa nangyari. Alhamdulillah, sabi ni Socorro. Isa siyang matapang na bata. Tumango si Henry pagkatapos ay naglabas ng isang envelope mula sa kanyang bulsa. Doc, naparito ako para ibigay ito sa inyo ng personal. Ano ito? Tanong ni Socorro habang kinukuha ang envelope. Buksan niyo po. Binuksan ni Socorro ang envelope at nakita ang isang opisyal na dokumento sa loob. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ito. Hindi ito maaari. Maaari po, sabi ni Henry. Nagtatag ako ng foundation sa ilalim ng pangalan ni Rafael para parangalan siya at pasalamatan kayo.
Ang Rafael Sehat Foundation, Rafael Health Foundation, ay magbibigay ng pondo para sa mga pampublikong ospital sa buong Pilipinas para i-upgrade ang kanilang pediatric facilities, sanayin ang mga medical staff sa pagtukoy ng child abuse at magbigay ng libreng mental health services para sa mga inang may postpartum depression. Hindi makapaniwalang nakatingin si Socorro sa dokumento. Ang unang donasyon ay mahigit 250 milyong piso, mas malaking halaga kaysa sa anumang naisip niya. Don Henry, napakalaki nito. At ang unang institusyon na tatanggap ng pondo ay ang Ospital ng Maynila, patuloy ni Henry, partikular na ang inyong pediatric department. Nakausap ko na ang direktor ng ospital. Magkakaroon sila ng mga bagong gamit, karagdagang staff, renovation ng facilities lahat. Naramdaman ni Socorro na nabasa ang kanyang mga mata. Sa loob ng 30 taon, nagtrabaho siya sa ospital na ito na may limitadong resources, ginagawa ang lahat ng makakaya sa kung anong meron. At ngayon, dahil sa isang kaso, dahil sa isang sanggol na iniligtas niya, ang lahat ay magbabago. Salamat bulong niya, salamat Don Henry. Iyan ang dapat kong sabihin sa inyo, sagot ni Henry. Salamat sa pagliligtas sa anak ko. Salamat sa pagkakita sa hindi nakita ng iba. Salamat sa inyong malasakit. Makalipas ang 6 na buwan, nagsagawa ang ospital ng isang espesyal na seremonya para parangalan si Dra. Socorro de la Cruz at pasinayaan ang bagong pediatric facility na pinondohan ng Rafael Health Foundation. Ang silid na dati ay masikip at siksikan ay malawak na ngayon at moderno. Ang mga kagamitan na dati ay luma at madalas masira ay napalitan na ng pinakabagong teknolohiya. Mayroon ng mas maraming nurse, mas maraming doktor, at mas maraming resources para alagaan ang mga batang nangangailangan. Dumalo si Henry sa seremonya kasama si Rafael na ngayon ay isang taong gulang na. Ang matabang sanggol ay aktibong tumatakbo, kung saan-saan gamit ang kanyang maliliit na hakbang na hindi pa gaanong matatag. Nadapa siya ng ilang beses, pero laging bumabangon ng may tawa, hindi umiiyak, hindi sumusuko. Nagbigay ang direktor ng ospital ng mahabang talumpati tungkol sa dedikasyon ni Dra. Socorro sa loob ng 30 taon, tungkol sa kung paano niya palaging inuuna ang mga pasyente bago ang lahat. Tungkol sa kung paano ang kanyang lakas ng loob sa kaso ni Rafael ay nagdala ng malaking pagbabago sa ospital. Pagkatapos, umakyat si Henry sa podium para magsalita. Dra. Socorro de la Cruz, panimula ni Henry. Nanginginig ang kanyang boses sa emosyon. 1 taon na ang nakalipas, pumunta kayo sa bahay ko isang doktor mula sa pampublikong ospital na hindi ko nirespeto dahil sa aking kayabangan. Akala ko dahil mayaman ako, karapat-dapat ako sa pinakamagaling at ang pinakamagaling ay nangangahulugang pinakamahal. Nagkamali ako ng malaki. Ang pinakamagaling ay ang taong tunay na may malasakit, ang taong tunay na nakakakita, ang taong handang sumugal para gawin ang tama. Kayo ang pinakamagaling na doktor na nakilala ko. Hindi dahil sa mga titulo o sa ospital na pinagtatrabahuhan nyo, kundi dahil sa inyong puso. Hindi nyo lang iniligtas ang buhay ng anak ko, iniligtas nyo rin ako. Itinuro nyo sa akin na ang pagiging ama ay hindi tungkol sa pagbibigay ng pera o mamahaling laruan. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon, tungkol sa tunay na pagkakita sa iyong anak, tungkol sa pagpapahalaga sa bawat sandali. Ang kasal ko ay nawasak. Ang pamilya ko gaya ng alam ko ay gumuho. Pero mula sa mga guho na iyon, nakabuo ako ng bagong bagay, isang tunay na ugnayan sa aking anak, at iyon ay dahil sa inyo. Lumakad si Henry sa kinaroroonan ni Socorro at niyakap siya isang bagay na hindi kailanman ginawa ng formal na negosyanteng ito noon. Si Rafael, na karga ni Yoli sa malapit, ay dumaldal ng masaya tila nakiki-celebrate. Nang turn na ni Socorro na magsalita, huminga siya ng malalim at tumingin sa mga tao sa harap niya, mga kasamahang doktor at nurse, mga pasyente at kanilang mga pamilya, mga opisyal ng ospital, mga reporters.
Hindi siya sanay na maging sentro ng atensyon, pero mahalaga ito. Ito ang pagkakataon para magbigay ng mensahe. Hindi ako bayani, panimula ni Socorro. Isa lang akong doktor na ginagawa ang kanyang trabaho, pero ang trabaho natin bilang mga doktor ay hindi lamang tungkol sa pagrereseta ng gamot o paggawa ng mga procedure. Ang trabaho natin ay ang makakita, ang tunay na makita ang ating mga pasyente. Sa kaso ni Rafael, hindi makabagong teknolohiya o mahal na pagsusuri ang nakahanap ng problema. Ito ay isang simpleng obserbasyon, isang basong may latak na hindi dapat naroroon. Ito ay ang pagbibigay pansin sa reaksyon ng mga tao kapag hindi nila alam na sila ay pinagmamasdan. Ito ay ang pagtatanong ng mga hindi komportableng katanungan at ang kagustuhang sundan ang sagot kahit saan man ito humantong. Tumigil sandali si Socorro at tumingin kay Rafael na ngayon ay nakatulog sa balikat ni Yoli. Ang child abuse ay maaaring mangyari kahit saan. Hindi mahalaga kung gaano kayaman o kahirap ang pamilya. Hindi mahalaga kung gaano sila kaperpekto tingnan sa labas. Ang tungkulin natin bilang medical professionals ay maging alerto sa mga senyales nito, magtiwala sa ating instinto kapag may pakiramdam na mali at kumilos kahit pa mga hulugan ito ng pagsusugal, kahit pa mga hulugan ito ng pag-akusa sa mga makapangyarihang tao. Nakaligtas si Rafael dahil maraming tao ang nagtulong-tulong. Si Yoli na tumawag sa akin dahil alam niyang may hindi tama. Si Mrs. Reyes mula sa DSWD na tumulong sa proteksyon. Si Detective Valderrama na kumuha ng pag-amin. At siyempre si Don Henry na sa huli ay nagtiwala sa proseso at hinayaan kaming gawin ang aming trabaho. Kailangan ng isang buong team para iligtas ang isang bata. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng foundation na ito. Sa mas mabuting resources, sa mas mabuting pagsasanay, sa mas mataas na kamalayan, mas marami pa tayong maililigtas na mga batang tulad ni Rafael. Maaari nating matukoy ang pang-aabuso ng mas maaga, maaari tayong magbigay ng mental health treatment sa mga magulang na nangangailangan bago pa nila saktan ang kanilang mga anak. Maaari tayong gumawa ng pagkakaiba. Ngumiti si Socorro habang tinitingnan ang bagong pasilidad sa kanyang paligid. Sa loob ng 30 taon, nagtrabaho ako sa ospital na ito na may mga pader na nagbabakbak at mga gamit na laging sira. Hindi ko naisip na makikita ko ang ganitong araw, pero mas mahalaga kaysa sa gusali at mga bagong gamit ay ang espiritu na nagtutulak sa ating lahat, na narito ang espiritu na protektahan ang mga pinaka-vulnerable, ang magsalita, para sa mga hindi kayang magsalita, para sa kanilang sarili. Ang bawat bata ay karapat-dapat sa pagkakataon na mabuhay, lumaki at umunlad. Nakuha ni Rafael ang pagkakataong iyon at nagpapasalamat ako araw-araw dahil naging bahagi ako ng kanyang kwento. Umaasa ako na ang kanyang kwento ay mag-inspire sa ating lahat na maging mas alerto, mas mapagmalasakit at mas matapang sa pagprotekta sa ating mga anak. Natapos ang seremonya nang may masigabong palakpakan. Pinalibutan ng mga tao si Socorro para magpa-picture at bumati. Pero isa lang ang gusto niya, ang mahawakan muli si Rafael. Masayang iniabot ni Yoli ang sanggol na kalahating tulog pa. Idinilat ni Rafael ang kanyang mga mata at nang makita ang mukha ni Socorro, ngumiti siya ng malapad at agad na inabot ang kanyang salamin. Tumawa si Socorro at hinayaan siyang paglaruan ito. Ang ilang mga bagay ay talagang hindi nagbabago. 1 taon ang nakalipas. Si Socorro ay nagtatrabaho pa rin sa ospital ng Maynila, naglilingkod pa rin sa mga simpleng pamilya na hindi kayang magbayad sa mga pribadong klinika. Ginagawa pa rin ang parehong trabaho na ginagawa niya sa loob ng mahigit 30 taon. Ang tanging pagkakaiba ay ngayon ay ginagawa niya ito sa pasilidad na mas maayos, may mas maraming staff at may sapat na resources. Ang Rafael Health Foundation ay lumago na. Nagpopondo na ito ng mga programa sa 12 pampublikong ospital sa buong Pilipinas. Libu-libong medical professionals na ang nasanay sa pagtukoy ng child abuse.
Daan-daang inang may postpartum depression na ang nakatanggap ng libreng mental health treatment. Ang nagsimula sa trahedya ng isang pamilya ay naging isang mas malaking kilusan para protektahan ang mga bata sa buong bansa. Sina Henry at Rafael ay regular na bumibisita kay Socorro. Si Rafael ay 2 taong gulang na ngayon isang batang aktibo at madaldal na tumatakbo kahit saan at hindi tumitigil sa pagsasalita. Wala siyang alaala sa mga unang buwan ng kanyang buhay, tungkol sa gutom at sakit, tungkol sa inang lumason sa kanya. Ang alam niya lang ay ang pagmamahal ng kanyang ama na laging naroon para sa kanya, ni Yoli na nag-aalaga sa kanya araw-araw, at ni Dra, Socorro, na laging sumasalubong sa kanya ng mainit na ngiti tuwing bibisita siya. Ganap na nagbago si Henry. Ang lalaking dati ay ginugugol ang bawat sandali sa negosyo, ngayon ay ginugugol ang malaking bahagi ng kanyang oras sa kanyang anak. Kumuha siya ng mga managers para patakbuhin ang kanyang mga kumpanya habang siya ay nakatuon sa pagiging ama. Dumadalo siya sa bawat check-up ng doktor, sa bawat milestone ng development. Naroon siya nang sabihin ni Rafael ang kanyang unang salita, Papa. Naroon siya nang gawin ni Rafael ang kanyang unang hakbang. Wala na siyang palalagpasin pa. Si Dina ay napalaya mula sa kulungan pagkatapos ng 3 taon dahil sa mabuting pag-uugali. Sumailalim siya sa matinding psychiatric treatment at ayon sa kanyang doktor ay nakagawa ng tunay na pag-unlad sa pag-unawa sa kanyang sakit. Pero nanatiling matigas si Henry, hindi niya kailanman hahayaan si Dina na magkaroon ng pakikipag-ugnayan ng walang superbisyon kay Rafael. Maaring makita ni Dina ang kanyang anak minsan sa isang buwan sa isang neutral na lugar na may social worker na nakabantay sa bawat sandali. Iyon ang itinakda ng korte at hindi iyon babaguhin ni Henry kahit gaano pa magmakaawa si Dina. Ang ilang sugat ay masyadong malalim para tuluyang gumaling. Ang unang pagkikita ni Dina at Rafael matapos siyang makalaya ay naging ilang at masakit. Si Rafael, na halos 3 taon na, ay hindi nakikilala ang babaeng nagsasabing siya ang kanyang ina. Para sa kanya, si Yoli ang mother figure, ang taong nag-aalaga sa kanya araw-araw, ang kumakanta ng lalabay, ang nagpapagaling sa kanyang sugat kapag nadapa siya. Si Dina ay isang estranghero, isang taong nakikita niya paminsan-minsan sa isang silid kasama ang ibang matatanda na nagbabantay. "Namimiss ka ni Mama, anak," sabi ni Dina na may luha sa kanyang mga mata. Tiningnan lang siya ni Rafael nang may pagkalito at pagkatapos ay tumakbo kay Yoli at nagtago sa likod ng binti nito. Napaiyak si Dina nang makita iyon, napagtatanto kung gaano karami ang winasak niya. Nawala sa kanya ang kanyang anak hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa sarili niyang mga aksyon. Si Rafael ay buhay, malusog at masaya. Pero hindi na siya kailanman magiging anak niya ulit sa tunay na paraan. Minsan ay pinagninilay-nilayan ni Socorro ang buong karanasan tungkol sa kung paano ang isang tawag sa telepono mula sa isang nag-aalalang yaya ay nakapagpabago sa napakaraming buhay. Tungkol sa kung paano ang kanyang desisyon na pumunta sa mansyon sa Forbes Park ng gabing iyon ang nagsimula ng serye ng mga kaganapan na patuloy na umaalingaw-ngaw pagkalipas ng maraming taon. Tungkol sa basong may maputing latak na tila walang halaga noon pero naging susi pala para mabunyag ang katotohanan. Marami siyang natutunan mula sa kasong ito na ang kasamaan ay maaaring magtago sa likod ng palasada ng perpeksyon, na ang pag-ibig ay maaaring maging isang bagay na baluktot at mapanganib sa maling kamay, na ang pera at katayuan ay hindi nagpoprotekta sa kahit sino mula sa kadiliman na maaaring manahan sa puso ng tao. Pero natutunan din niya ang isang mas positibong bagay na ang kabutihan ay nananatili pa rin sa mundo, na ang mga taong tulad ni Yoli ay handang sumugal para gawin ang tama, na si Henry, na noong una ay mayabang at mapagmaliit, ay nagawang magbago tungo sa pagiging isang mapagmahal na ama. Na mula sa trahedya ay maaaring isilang ang isang magandang bagay tulad ng Rafael Health Foundation na ngayon ay tumutulong sa libu-libong bata. Sa edad na 54, wala pang plano si Socorro na magretiro, patuloy siyang magtatrabaho hanggat kaya ng kanyang katawan
patuloy na mag-aalaga sa mga batang nangangailangan, patuloy na titingin gamit ang mga mata at pusong bukas. Dahil iyon ang ginagawa ng isang tunay na doktor. Hindi lamang nanggagamot ng sakit, kundi nakikita ang buong tao sa likod ng mga sintomas. Hindi lamang nagre-reseta ng gamot, kundi nakikinig sa mga kuwentong hindi na isisiwalat. Hindi lamang nagpapagaling ng katawan, kundi kung minsan ay nagliligtas din ng kaluluwa. Lumaki si Rafael na isang malusog at masayang bata, walang alaala ng paghihirap na muntik nang pumatay sa kanya noong sanggol pa siya. Mayroon siyang ama na nagmamahal sa kanya ng higit sa anupaman, yaya na nag-aalaga sa kanya na parang sariling anak, at doktor na laging itinuturing siyang espesyal. Mayroon siyang maliwanag na hinaharap, puno ng mga posibilidad, hindi na nilalamon ng kadiliman ng kanyang nakaraan. At ang lahat ng iyon ay dahil sa isang doktor sa pampublikong ospital na may suot na itim na salamin at puting gown na may mantsa, na nakapansin sa isang basong may maputing latak at nagtanong sa sarili kung anong kahulugan nito. Minsan, ang mga anghel na tagapangalaga ay hindi dumarating na may mga pakpak at korona ng liwanag. Minsan dumarating sila na may stethoscope, maraming taon ng karanasan at isang matibay na determinasyon na protektahan ang mga pinaka-vulnerable nang hindi iniisip ang sariling kapakanan. Sidra. Socorro de la Cruz ay isang anghel na tulad niyan at si Rafael ay buhay dahil sa kanya. Kung ang kuwentong ito ay umantig sa inyong puso, paki-subscribe ang aming channel dahil ang mga susunod na kuwento ay mas mag-aantig pa sa inyo ng malalim. Matutuklasan ninyo kung paano pinoprotektahan ng Panginoon ang mga walang sala, kung paano laging nalalantad ang katotohanan, gaano man ito kahusay itago, at kung paano minsan ang mga bayani ay mga ordinaryong tao lamang na may lakas ng loob na makita ang hindi gustong makita ng iba. Ang mga kwentong ito ay dadating sa inyo eksakto kung kailan ninyo kailangan. Pagpalain kayo ng Diyos at hanggang sa muling kwento. Tamat.